Andito na nga pala tayo sa part 2 ng ating ginagawa mga kaidiya. At ito ikakabit na nga natin yung binili natin sa online shop. Tawag nga pala dito ay pegboard metal wall organizer. Tsaka madali lang din siyang ikabit. Nagbutas lang tayo sa ating pader tapos binutasan din natin yung pegboard. Tsaka ang nilagay nga pala natin dyan ay text screw para mas matibay siya. Bago nga pala ako gumawa ng column ng ating cabinet ay umorder muna ako ng peg wall para makuha natin yung sukat para pagka sinalpak natin ay saktong sakto siya. O di ba sakto nga. Diyan nga pala natin ilalagay yung mga power tools natin para mas magandang tignan tsaka mas madaling kuhanin. Dati kasi kapag gumagawa ako at may kailangan akong power tools, pumapasok pa ako sa aming bodega para lang kuhanin yung mga gamit. Tapos pagkagamit mo wala ka pang pagpapatungan. Isa din yun kaya kung bakit nadidili yung ating paggawa. Mas maganda talaga magpundar tayo ng ating lagayan ng ating gamit. Kung sa gayon, mas madali natin siyang kuhanin, mas madali nating hanapin kasi magkakasama na siya at mas organized. Tsaka ang mas importante doon ay secured yung ating pinupundar nating mga gamit. Hindi man sila natin madala silang mga gamit, at least nasa maganda silang lagayan. Okay, balik na ulit tayo sa ating ginagawa. Dito nga pala, hindi muna ako gumamit ng masilya. Gumamit muna ako dito ng liston dahil hindi ko siya pipinturahan. Papahiran ko lang siya ng varnish. Para kahit paano maganda siyang tignan at malinis. Dito nga pala, bumili tayo ng palotsina dahil gagawin natin tong patungan ng mga garapon. Kininis lang muna natin siya ng planer para maganda siyang tignan at makita yung haspe niya. Para kapag nilagyan na natin siya ng varnish ay goods na yan. Diyan nga pala, ang ginamit natin dyan ay text screw. Tapos sa pagkakabitan natin ay nagbarena na ako dyan. Tapos nilagyan ko siya ng tox para pagka pinasok yung text screw ay mas humigpit siya sa loob. Bali, bago ko nga pala ikabit dyan ay nagsukat muna ako dyan kung ano yung mga ilalagay kong garapon. Ang naisip ko naman dyan ay garapon ng stick o yung malaki tsaka yung maliit para saktong sakto lang dyan. Siguro naman marami na akong pwedeng ilagay dyan. Tapos dito sa gilid naglagay pa ako ng black screw para meron siyang suporta kahit papano at mas tumibay pa. Ayan, konti na lang magkakaroon na tayo ng storage cabinet at may aayos na rin natin ang ating mga kagamitan. Uy, naging excited pa sa part na yon. Ang susunod naman natin gagawin ang kanyang mga pinto kaya abangan nyo sa part 3 ng ating video. Okay mga kaidiya, tapos na natin itong mga patungan pero ito hindi pa dahil lalagyan pa natin ito ng butas dahil ito ay suksukan ng bala ng barena at palm router. Yan, mga guide na siya, puputasan na lang natin siya. Yan. Kung ano yung pwede natin isuksok, lalagay natin dyan. Tapos dito nakasabit yung mga iba pa nating mga gamit. Yan. Meron tayong ganito dyan. Yan. Para nakaayos yung mga lagayan. Yan. Okay. Update na lang ulit sa paggawa ng pinto. Last na yon. Tapos kung may susobra man, maglalagay tayo dito ng drawer, isang mahaba. Yan. Okay. Thank you so much sa panonood.